Modern slavery, how Christians can fight human trafficking. Welcome to Truthfully Yours. Slavery still exists today. It's called human trafficking, and it's a global crisis. Today, we're exploring what human trafficking is, why it's a Christian issue, and what we can do to fight it. Kasama sa human trafficking ang paggamit ng puwersa, panluloko, o pamimilit upang pagsamantalahan ng mga tao sa paggawa ng sex. Ito ay may maraming anyo. 1. Sex trafficking. Pinipilit ang mga individual sa prostitusyon o iba pang anyo ng sexual na pagsasamantala. 2. Labor trafficking. Pinipilit ang mga individual na magtrabaho sa mga pabrika, sakahan o domestic setting laban sa kanilang kalooban. 3. Debt bondage. Inilalagay ang mga individual sa utang at pinipilit silang magtrabaho upang bayaran ito. Factual claim. Ang human trafficking ay isang multibilyong dolyar na industriya na nakakaapekto sa milyong-milyong tao sa buong mundo, kabilang ang mga lalaki, babae at bata. Madalas nitong target ang pinakamahihina, ang mga nabubuhay sa kahirapan, mga refugee, at mga undocumented immigrant. The Bible condemns all forms of oppression and exploitation. God calls us to defend the vulnerable and to seek justice for the oppressed. Isaiah 1:17 says, "Learn to do good, seek justice, correct oppression, bring justice to the fatherless, plead the widow's cause." This verse calls us to actively fight against injustice and to defend the rights of those who are marginalized. Luke 4:18 says, "The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed." Jesus came to set the oppressed free, and we are called to continue His mission. The story of the Israelites' exodus from slavery in Egypt is a powerful reminder of God's commitment to freedom and justice. Ano ang maaari nating gawin upang labanan ang human trafficking? Action number 1. Turuan ang iyong sarili. Matutong kilalanin ang mga palatandaan ng human trafficking at itaas ang kamalayan sa iyong komunidad. Action number 2. Suportahan ang mga organisasyon laban sa trafficking. Mag-donate o magboluntaryo sa mga organisasyon na nagtatrabaho upang iligtas ang mga biktima, usigin ang mga trafficker at pigilin ang trafficking. Action number 3. Itaguyod ang batas. Suportahan ang mga batas na nagpapalakas ng mga pagsisikap laban sa trafficking at nagpoprotekta sa mga biktima. Action number 4. Gumawa ng mga etikal na pagpipilian sa consumer. Maging maingat sa mga produktong binibili at suportahan ang mga kumpanya na may etikal na mga kasanayan sa paggawa. Action number 5. Manalangin para sa mga biktima at survivor. Manalangin para sa pagpapagaling, pagpapanumbalik, at hustisya para sa mga naapektuhan ng human trafficking. Human trafficking is a horrific crime that violates human dignity and offends God. As Christians, we are called to be a voice to the voiceless and to fight for the freedom of the oppressed. By working together, we can make a difference in the lives of those who are trapped in modern-day slavery. What do you think? How can we better fight human trafficking? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.